Ito nga pala yung bagong bili naming Tesla. Panibagong araw, panibagong house viewing na naman. Sigurado ako marami sa inyo magugustuhan tong bahay na to. Front porch pa lang, malaki na. Pwedeng pwede yung pwesto na yan para sa morning coffee. O kaya tambayan din habang naghihintay lumubog ang araw. Pagpasok mo nga sa main door, yung living room agad yung makikita mo. Maluwag yan. May sukat na 15.65 square meters. Itong unang kwarto naman, may sukat na 7.76 square meters. Dalawa nga yung kwarto dito. Pupuntahan natin mamaya yung mas malaki pang space kaysa dito sa una. Ganito naman yung view mo sa labas. Makikita mo ngayong bagong bili naming Tesla. Saka yung maluwag-luwag na front porch. Pero parang kitang-kita ka sa labas kung ito yung kwarto mo, no? Ganyan lang siguro talaga yung nilagay nilang kurtina para maaliwalas tignan. Pero sigurado naman akong papalitan niya ng bagong titira dito sa bahay para may privacy na rin. Ito na nga yung sinasabi kong primary bedroom. Mas malaki to kumpara sa una dahil may sukat tong 9.26 square meters. Maluwag-luwag pa nga rin yung lakaran dito kahit queen bed na yung setup nila. Ito naman yung view mo sa bintana, yung backyard nila. Mamaya pupuntahan din natin yan. Ang ipinagtataka ko dito, bakit may ceiling fan? Madalas yung ganyang ceiling fan sa kitchen ko lang nakikita. Tapos ito naman yung bathroom nila. Napapansin nyo ba yung mga CR na pinupuntahan ko? Parang halos lahat may bathtub. Kung alam niyo yung dahilan kung bakit, i-comment nyo naman. Punta naman tayo sa kitchen. Nandito nga si Hana, kinakausap niya yung sales agent. Yung sukat nga niyang kitchen, 9.76 square meters. Parang na-visualize ko na masikip kapag iginit na yung dining table and chairs. Meron pa palang isang room dito. Tinatawag nila tong sunroom. May sukat tong 5 square meters. Ang cute nung setup nila dito. Ginawa siyang workstation. Ang aliwalas lang ng vibes kasi nga dalawang large windows yung nandito sa sunroom. Kung ito yung workstation mo, tapos stress ka na sa trabaho, tingin ka lang dito sa window. Puntahan naman natin tong basement. Unlike sa iba nating napuntahan, itong basement na to finished. Pero pinaalalahanan ako ng sales agent kanina bago ako bumaba. Mag-iingat daw ako, malalaman nyo kung bakit. Ang bubungad nga sa'yo dito, yung laundry room nila. Ang luwag dito, 14.45 square meters kasi. May CR nga rin pala dito sa basement, pero 2-piece lang siya. Toilet, saka yung sink. Pero in fairness ha, maluwag siya. Tapos ito nga, may extra storage space ka pa. Tignan naman natin tong tinatawag nilang recreational room or games room. Ang luwag nito, may sukat na 7.36 square meters. Ito ipapakita ko ulit. Kayo na yung humusga kung maluwag nga. Itong bahay pala na to, may 3 kwarto. 2 sa taas, 1 sa baba. Titignan naman natin ngayon yung nag-iisa dito sa basement. Parang mas malaki yung sukat nito kaysa dun sa 1 kwarto sa taas. Ano sa tingin nyo? Pahaba nga lang kasi yung design nito. Tignan naman natin tong utility room nila. Mukhang bago pa yung HVAC system nila. Makinis-kinis pa, walang kalawang. Tapos maluwag din to as a storage room. Pero kung napapansin nyo, karamihan ng mga napupuntahan kong utility room hindi na nila ipinapaayos yung ceiling. Itong utility room nga, connected din pala to sa CR. Ito yung pintuan niya. Ito nga pala yung dahilan kung bakit ako pinag-iingat ng sales agent kanina. Nandito lang siya. Balikat na lang. Leg. Ganito lang yung headroom niya. Dikit na. Hindi nakasya itong finger ko. Samahan niyo naman ako. Tignan natin yung backyard. Yung Tesla, hindi sa amin yan. Feeling ko yung sales agent yung may-ari niyan. Hindi ko lang sigurado. Ibinibenta nga pala nila tong bahay na to sa presyong 499,900 Canadian dollars. Sa Philippine peso, 20.5 million pesos yun. Ito na nga yung backyard. Maluwag nga yung deck nila dito. At saka merong outdoor storage. Yung sukat nga pala ng lote na to, 264 square meters. Nabanggit nga pala ng sales agent na pwedeng tumaas pa yung presyo ng bahay na to hanggang 600,000 Canadian dollars. O halos 25 million pesos yun. Maganda daw kasi yung bahay. Saka maganda yung location. Malamang daw, madami ang magbibid. Kung kayo ang tatanungin, magkano dapat ang presyo ng bahay na to? I-comment nyo na lang. Dito ko natatapusin yung vlog. Hanggang sa muli, paalam!